Dito ako nagpa-park. Minsan umiiwas ako mag-park sa mga malalapit sa mga truck guys, kasi yung mga truck may mga EPO. Kapag umandar yung kanilang EPO, nako po, ang ingay. Hindi ako makatulog. Naglalagay pa ako ng ano sa tenga. Kanina kausap ko yung isang kaibigan natin sa previous na company natin. Sabi niya mahina daw ang biyahe dun sa kanila. Actually nagkakaliupan daw ng driver. Talagang humina ang biyahe. Ewan ko kung sabi-sabi kasi magkakaroon ng precision. Alright guys, good morning. Ayan, ito biyaheng Moncton, New Brunswick tayo. Ito yung unang scale na madadaanan natin. Tabi ko itong mga graphic audio CD ko rito. Fully confident naman tayo na hindi tayo sobrang timbang, kasi nagpatimbang tayo. Buksan lang natin ito. Baka pag-reportin natin para marinig natin kung ano yung sasabihin. First time ko lang magpatimbang sa lugar na to Dami na sa likod natin daming kapila. Ay nako. Ayan guys, nakita nyo, dito tayo ngayon sa Ontario 401 Express going to Cornwall. Walang ka-snow, pero malamig, 0 degrees. Dumistansya tayo. Ministry of Transportation Whitby truck inspection. Five four 12,600 ang drive. Ang trailer 13,000. Leave, yun. Binigyan tayo ng pinakawalan tayo. Dire-diretso lang mga kaibigan. Fully confident naman tayo mga idol na nasa tamang timbang tayo, kaya wala tayong dapat ipag-alala, kasi sa previous video natin nagpatimbang tayo. Ano lang talaga, ayoko na rin kasing paulit-ulit na nagkakaroon ng problema dahil sa timbang ko Minsan kulang lang sa adjust sa mga axle natin. Yun. Anyway, tuloy-tuloy lang tayo. Walang snow. Samantalahin ng pagbiyahe kay walang snow. Walang di madulas. Hindi siya yung totaling magkakatena ka dahil madulas. Yan.
Alright guys, daan muna nga tayo dito sa Walmart. Bibili nga lang ako ng dagdag sa grocery ko. Kaya palayo tayo eh. At least dito may madaanan na tayo dito, mabibilang mura-mura. Bili tayo ng konting tinapay, manok. Saktong-sakto, Walmart tayo ng Walmart. Tutok na tutok. Turn right at the traffic light, then take the first right. Wala siyang superstore dito. Superstore saan? Ayun ang Real Canadian Superstore. Kaya saan pala yung ano nun? Doon, nabanti ko doon. Ako kakaliwa ko doon sa may parking doon. Magkatabi lang naman sila eh. Ayun ang Superstore. Park muna tayo kung saan tayo makakapag-park dito. Makakaharap na mapag-parkingan. Mukhang masikip ang lugar na to. Right on Waltham Road, then take the first right. Saan ito problema rito eh? Pag mag-grocery ka, dala mo truck, ito magiging problema mo minsan. Doon tayo. Doon. Yeah, make sure wala tayong masagi. Tapos dito tayo mag-park. Sa maluwang na to. Alis din naman tayo eh. Okay. Stop muna tayo rito. Park tayo rito guys. Tapos mamamalengke ako. Turn left on Parkdale Avenue. Diyos, then upo take muna. the first right. Save. Yung sapatos. Dampot lang tayo. Nang maaari nating idagdag sa baon. Patay mo natin. Okay. Tapos yung jacket ko kunin ko. Nandun yung pitaka. Jacket tayo. Tapos pagdala na rin ako ng bag ko kasi kailangan ko ito kapag ka ano. Yan kalang bag yan. Sarado natin. Okay. Alright guys, andito tayo ngayon sa Cornwall, Ontario. Dadapot lang tayo ng konting dagdag sa grocery natin. Dito tayo sa Real Canadian Superstore. Yan. Nandun yung truck natin. Diyan ka lang muna, Cordapia. Yan. Kanina kausap ko yung isang kaibigan natin sa previous na company natin. Sabi niya mahina daw ang biyahe dun sa kanila. Actually nagkakaliupan daw ng driver. Sabi ko naman, buti naman kako. Nakalipat pa pala ako kako.
eh talagang humina ang biyahe. Ewan ko kung sabi-sabi kasi magkakaroon ng recession nitong 2024, bababa ang economy. Ayun guys, nangyayari talaga. Kaya kapag kung ano ibigay sa atin, edi tanggapin natin. Bumiyahe lang tayo ng bumiyahe. Tapos kung ano man, wala na naman, di pahinga ulit. Kumbaga sa ano, pahinga muna anak. Okay, saan ba yung entrance? Ayun, doon pa pala yung entrance. Dampot lang tayo ng konti. Oh, Christmas na naman. Oh. Ayan, mag-washroom muna ako dito sa taas ang washroom guys. Meron na tayong ano guys, pipina, masarap ito, sausaw lang sa asin. Tapos dinner roll, ito na ito. Tapos kuha tayo ng ito, razor. Tapos isang chicken. Mansanas, napot nga tayo ng isa lang. Kote ng baka. Ito pakulo natin. Just out of curiosity, usually you guys mark these down. Okay, meron tayong meal deal. Dami naman nilang ano sa meal deal. Magkano kaya ito? Cancel ko na ito. Masyadong madami. Bagit. And this is the bread for. Yes, ma'am. That's what they said. And it took off your discount. Perfect. How much exactly is this meal deal with this all of this one? I don't know, to be honest, because they put them all individually. Like $18, right? Because you only scan here. You just scan this, so $18. Yeah. That's a lot of food for me. A lot of food. And that is $37.75. Paying in a credit card, tap is okay, right? There you go. Can I use my points as well? Yeah. In. Thank you. Oh yeah. Have a good one. Thank you. All right. Nakabisihan sila. Alright guys, palabas na tayo. Ayan. Saan ba yung truck? Naka $37.58 din ako. Ang daming pagkain yung meal deal nila. Kompleto, may tinapay, sauce, salad, chicken, etc. Yun. Tara, para makalayo-layo pa tayo. Maaga-aga pa.
Guys, ayan. Nabot na tayo ng gabi. Andito na tayo ngayon sa Montreal, Quebec. Pero doon na ako magpapahinga sa truck stop. Drive pa tayo ng mga siguro mga 2 oras. Marami pa naman akong driving hours yan. Oh, naku, naabot tayo ng traffic dito. Puro Quebec ang mga ano dyan, salita. Shout out nga pala sa mga taga Quebec, lalo na rito sa Montreal. Marami tayong mga kaibigan dito, subscribers, viewers. At nung nakaraan may mga video vlog tayo rito. Nakapag-meet tayo sa mga kapwa Pilipino, kabahay Pilipino rito. Montreal, dapat doon na ako sana dumaan sa para walang traffic. Night driving in Montreal, Quebec. Be in either of the 2 right lanes. Okay. Alright. Focus lang guys, focus. Baka sumabit pa tayo sa mga traffic. Saan kaya itong traffic na to? Laval, Quebec, sabi niya. Quebec, Quebec. In 1 3/4 miles, keep left on Noto Route Transcanadien. Transcanadien. Autoroute Transcanadien. Okay. Traffic dito guys. Focus, focus. Focus, focus. Excuse me, excuse me. Wala, ma-traffic mga idol. Nabot tayo ng siyam-siyam dito. Kung doon tayo sa kabila dumaan, siguro parang perimeter highway nila. Hindi na ako mismo dito sa city dumaan. Hindi ako inabot siguro ng ganito. Oh guys, focus lang ako kasi matraffic. Baka mamaya ano nangyari pang hindi maganda. Guys, good morning. Ayan na, nakita nyo no, ang gabi bumiyahe tayo ng patay ko nga muna tong truck. Sandali.
bumiyahe tayo kagabi, naabot tayo doon sa ano, dito. Ito na, matraffic dyan sa Montreal. Kape tayo. Gagawa ako ng kape bago tayo bumiyahe. Mag-almusal muna ako. Sabi nga nila is breakfast is the very important meal of the day. So kailangan nating mag-almusal. Yan. Lalagay lang ako ng ano. Hindi ko linalagyan ng asukal guys itong kape ko. Kasi nagbabawas muna ako ng sugar sa katawan. Yan. 3 cream kung saan kinuha ko sa Flying J. Tapos kape lang. Mainit na tubig. Meron akong Tim Horton coffee na binili. Ilagay ko na lahat yan. Kunti lang naman na. Yun nga, yung sinasabi ko sa inyo kagahapon doon sa previous employer ko, yung pinanggalingan ko. Hindi ko nababanggitin guys kasi ayoko naman mabas na naman tayo ng dahil sa pagbanggit ko sa mga bagay-bagay. Nakausap ko yung dating kasamahan natin doon. Sabi niya, na-lay off daw sila kasi humina daw yung trucking company na yon. Sabi ko, ganun ba? Sabi ko, meron din palang nagle-lay off na kumpanya dito sa Canada, yung mga trucking company. Ang dami daw nilang na-lay off. Binigyan sila ng letter ng company na sinasabing termination without cause, lay off kasi humina ang company. Yun ang sinabi. Pero pag lumakas ulit, babalik ulit sila. Pwede silang bumalik anytime. Actually truck driver naman dito, marami namang company dyan na pwede mong mapag-applyan eh. Hindi ka masisero, hindi ka mawawalan ng trabaho. Mabilis ka lang makahanap naman ng trabaho dito sa dito sa Canada kapag truck driver ka. Hindi lang sa long haul, pwede rin sa city. Ang daming hiring din dyan. Nagkataon lang siguro na talagang nagkaroon ng mahinang biyahe ngayon. Ewan ko lang guys sa mga nag-a-apply papunta rito kung ano ang sitwasyon. Mag-comment na lang kayo dyan kung nanonood kayo sa vlog ko. Sabihin nyo sa amin kung may pagbabago rin sa inyong application. Kasi hindi naman namin alam yun. Yan. Guys, kape tayo. Masarap isaw-saw ito dito. Pero ang kagandahan, bibigay lahat naman yung mga bonuses, safety bonuses daw nila. Okay kako. Sabi ko naman total naman December ngayon. I mean magdi-December, holiday, Christmas. So pwede kang hindi muna bumiyahe kasi since yung mga iba nga nagre-request ng mahabang day off kapag kayong Christmas hanggang New Year di pwede mo rin gawin yun. Sabi ko nga sa kanya kausap ko kahapon kasi ako guys starting ng December 24 hanggang January to maglilib ako. Hindi ako biyabiyahe. Kasama muna natin ang pamilya natin. Pamilya, ang pera nandyan lang yan. Kumbaga sa hindi naman tayo masyadong excuse me, hindi naman tayo masyadong gaul sa hindi naman tayo masyadong gaul. So may pagkakataon na makasama natin ang pamilya, hinto muna sa biyahe, pamilya muna. Yun. Yung mga iba daw, sabi niya, yung company yun, 4 na truck na lang daw ang bumibiyahe papuntang US. Tapos marami na rin nagre-resign doon kasi nga humina. Ewan ko ba't nangyaring ganun sa company yun. Alam ko malakas yung company yun Lalo na
Yung biyahe nilang ano, biyahe nilang Vancouver, yung container van nila. Maraming ano dun eh. Marami silang biyahe sa Vancouver, yung container na yun eh. Kaso nga lang talagang nagre-recession yata tayo ngayon. Bali-balita kasi 2024 may recession eh. Magre-reset daw yung economy. Wala kung totoo yan. At saka guys, parami na rin ng parami ang trucking company ngayon eh. Marami na magkakalaban, marami na magkakakompetensya. Malaking tinapay, sausaw natin sa kape. Hindi ko mo, boss. Yan. At pagkatapos na ito, ikutan muna natin ang truck at tuloy ang biyahe. Malapit na ako doon sa sa dideliveran ko, pero ang schedule ng appointment hindi may adjust. Pagdating ko doon ngayong gabi, bukas, ang mangyayari, nakatenga na ako doon bukas hanggang sa Martes, kasi ngayon picture 25 pa lang ngayon, ang delivery sa 28 pa eh. 3 araw ako matitenga pa eh. Babantayan ang load na to eh, ano magagawa kasi yung customer, yung pinikapan ko, yun ang ibinigay na schedule eh. Bisa kasi may mga customer din na kapag maaga ka sa delivery mo at i-deliver mo eh, may multa, pagmumultahin ka. Kaya ang mangyayari, tatambay tayo sa isang truck stop ng tatlong araw. Kakain lang ako guys, ikutan natin ng truck at saka tayo lumarga. Guys, kain tayo. Yan. Ayo guys, let's go. Ikutan natin. Sa ikot lang dito sa truck natin, tapos dire-diretso na tayo. Kasi dito tayo ngayon sa Flying J. Yan. May mga truck dito nakapark. Anyway, isang ikot kay Cordapia. Ayan, mga ilaw bago tayo lumarga. Dito ako nagpapark. Minsan umiiwas ako magpark sa mga malalapit sa mga truck guys, kasi yung mga truck may mga EPO. Kapag umandar yung kanilang EPO, nako po, ang ingay. Hindi ako makatulog. Naglalagay pa ako ng sa tenga kapag nakakatabi ako ng ganong klase ng mga truck, may mga EPO. Kasi ang lakas ng ungol, ang lakas ng tunog. Anyway, ilaw. Kagabi nag-post trip naman ako, natapak ko naman yung aking mga gulong kagabi. Kahapon, chinik ko yung fuel ng makina, okay naman. Yan. Make sure natin ito hindi naputol, kasi ito importante ito. Kapag ito naputol, mga to, ibig sabihin kontaminado na yung product natin, may tumira na dyan sa loob. Right? Kaya ito na sinarado nila ito, no? Sinarado, kaya dito na rin ako po, pumarada. Ay, dito ko nga pala itapon yung basura ko. Diba? Ayan. Ayan guys, isang ikot lang sa mga sa truck natin. Yan. At lalarga na tayo. Maghahanap ako ng papaliguan ko sa karsada, kung saan man pwede. Dito wala daw silang shower dito. Wala nung umalis ako, nung petsa 20. Anong petsa na ngayon? 25. 5 days na ako hindi naliligo, hila-hilamos, toothbrush lang.
Yan. So paano mga kaibigan, tuloy-tuloy lang ang biyahe. Shout out sa inyo, shout out lahat sa mga taga New Brunswick. Kung dawi tayo yan, kita-kita tayo dyan sa may Shell, Caledonia. Ayan. At maraming salamat ulit sa inyong walang sawang panonood at pag-support sa video vlog nila kahit. Guys, ingat kayo lagi. Lalo na ngayon sa panahon na to. Taglamig. Yan. Peace up guys. Bye bye for now. Lakay Pinoy Tracker.